Upang makaganti, tinatakan ni Amleth ang kanyang sarili ng marka ng isang alipin gamit ang isang mainit na bakal. Nagbalat kayo bilang isang bihag, itinapon niya ang kanyang sarili sa dagat at lumangoy patungo sa isang barko, naghahanda na tumungo sa Iceland, na nagdadala ng mga alipin. Habang abala ang mga tripulanteng Viking sa paghawak ng mga layag, tahimik siyang sumakay at nakihalo sa karamihan ng alipin. Noong gabing iyon, nakilala ng isang babaeng nagngangalang Olga na hindi siya ordinaryong alipin, ngunit isang Viking warrior na nakabalat kayo. Gayunpaman, pinili niyang manahimik, na parabang naramdaman niyang magkaugnay ang kanilang kapalaran, hindi nagtagal ay nilamon ng marahas na bagyo ang barko, inanod-anod ng ilang araw bago tuluyang marating ang malupit na baybayin ng Iceland. Naghihintay doon si Fenrir, na kilala ngayon bilang Brotherless, kasama ang kanyang mga tauhan. Para makaligtas sa mangyayari, natanto ni Olga na kailangan nilang magtiwala sa isa't isa. Pagdating sa pamayanan, sinasadya ni Amleth na mapuna siya. Tiniyak niyang napansin ng mga tagapangasiwa ang kanyang lakas. Pinilit ng isang gwardya na ibuka ang kanyang bibig upang siyasatin ang kanyang mga ngipin, pagkatapos ay sinaktan siya ng malakas sa tiyan. Hindi nag-react si Amleth, at iyon lang ang nagpapatunay sa kanyang halaga. Dahil doon, siya ay itinago bilang isang trabahador habang si Olga ay pinaalis upang magtrabaho sa kusina at paglalaba. Mula noon, ginawa ni Amleth ang pinakamahirap na gawain. Paghatak ng mabibigat na bato at paglilinis ng lupa ng walang pahinga, ngunit ang kanyang layunin ay nagpatuloy sa kanya, bawat sandali ay bahagi ng isang mas malaking plano, habang siya ay nagtatrabaho, maingat niyang pinagmamasdan ang pamayanan hanggang sa isang araw ay sa wakas ay nakita niya si Fenrir sa isang bintana na inaalagaan ni Reyna Gudrun, ang kanyang sariling ina. Kahit noon pa, pinigilan ni Amleth ang sarili. Alam niyang ang pagmamadali ay haantong lamang sa kabiguan, nagsimula siyang humanap ng sandata na nakatali sa kanyang kapalaran, ang sinumpaang ghost sword na kilala bilang Aegir. Nang gabing iyon, pumasok siya sa isang tagong burol kung saan natagpuan niya ang isang bangkay na nakaupo sa isang trono, na nakahawak sa talam. Ngunit sa sandaling inabot niya ito, nabuhay ang tagapag-alaga ng punso. Brutal ang laban. Gumalaw ang nilalang sa hindi likas na bilis, ngunit umasa si Amleth sa kanyang lakas at instincts. Dahan-dahan niyang iniba ang takbo ng laban at tinalo ito, sa wakas ay naangkin niya ang espada. Kahit nasa kamay niya ang sandata, alam niyang hindi pa ito ang tamang oras. Masyadong marami ang mga bantay, at masyadong mataas ang panganib. Kaya, itinago niya ang espada sa loob ng bubong, piniling maghintay na pahiniin si Fenrir mula sa mga anino. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi isang panandaliang galit, ito ay isang paghihiganti na nabuo sa loob niya sa loob ng ilang dekada. Mga taon bago nito sa North Atlantic noong taong 875, si Amleth ay bata pa lamang, naghihintay sa pagbabalik ng kanyang ama, si Haring Arvandale. Nang sa wakas ay dumating ang hari kasama ang kanyang mga mandirigma, si Amleth ay napuno ng kagalakan at nagmamadaling sabihin sa kanyang ina, si Reyna Gudrun. Malugod na tinanggap si Arvandale, at bilang simbolo ng kanyang tagumpay, binigyan niya si Amleth ng isang mahalagang kwintas na kinuha mula sa battlefield mismo. Hindi nagtagal, dumating ang kapatid ni Haring Arvandale na si Folger. Kilala sa kanyang kalupitan, isa rin siya sa mga pinagkakatiwalaang mandirigma ng hari, siya ay dumating kasama ang kanyang sanggol na anak na lalaki, si Thorir, at nang gabing iyon ay ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay sa isang marangal na piging. Dahil si Arvandale ay malubhang nasugatan sa labanan, sinimulan niyang ihanda si Amleth upang manahin ang trono. Dinala niya ang kanyang kaisa-isang anak sa isang sagradong lugar kung saan sila nakibahagi sa kakaibang ritual. Sila ay kumilos tulad ng mga lobo at uminom ng isang espesyal na gayuma na ibinigay ng isang ser. Mula noon, hindi na lang bata si Amleth. Mayroon na siyang papel, binigyan siya ng layunin. Nilinaw ni Arvandale, na kung sakaling mapatay siya, kailangang ipaghiganti siya ni Amleth o mamuhay sa kahihiyan sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Bilang bahagi ng ritual, hinawakan ni Amleth ang sugat ng kanyang ama at binigyan ng pangitain ng mga hari na nauna sa kanya. Hindi nagtagal, nagsimula na silang maglakbay pabalik sa kagubatan. Ngunit sa daan, isang grupo ng mga horsemen na mandirigma ang biglang sumalakay mula sa malayo. Umulan ng mga palaso, at sinabihan ni Arvandale si Amleth na tumakbo. Nakatingin lang si Amleth habang napapalibutan ang kanyang ama, ang mga umaatake ay nakasuot ng maskara, ngunit ang kanilang pinuno ay nagsiwalat ng katotohanan. Ito ay si Fenrir, ang kanyang tiyuhing kupal. Ang pagtataksil ay totoo at ito ay sinadya. Kahit sa kanyang mga huling sandali, hindi nagpakita ng takot si Arvandale. Sinumpa niya si Fenrir, na nagpahayag na ang kanyang ninakaw na trono ay hindi magtatagal at ang kanyang kamatayan ay ipaghihiganti, walang pag-aalinlangan, tinapos ni Fenrir ang kanyang buhay.
Pagkamatay ni Arvindil, agad na binaling ng kanyang mga tagasunod ang kanilang katapatan kay Fyalir, na pinupuri siya bilang bagong hari. Di nagtagal, inutusan sila ni Fyalir na tugisin at patayin si Amleth, at dito nagsimula ang kanyang kwento. Ito ang Northman, isang mabangis na paghihiganti. Nang marinig ang utos ng kanyang tiyuhin, nagtago si Amleth sa isang maliit na butas, sinusubukang hindi makita, ngunit siya ay natuklasan at muntik nang mapatay, gayunpaman, bilang anak ng isang hari, lumaban siya. Sa isang mabilis na hakbang, tinapyas niya na parang patatas ang ilong ng isang Viking warrior, at nakatakas. Pagbalik niya sa kaharian, nagbago na ang lahat. Ang mga tapat na tagasunod ng kanyang ama ay nawala, at si Reyna Gudrun ay kinuha ni Fëanor at pinilit na maging kanyang asawa. Upang mabuhay, nagbalat kayo si Amleth gamit ang isang pulang balabal. Hindi nagtagal, ang nasugatan na sundalo ay nagulat pabalik, nang hindi totoo, na sinasabing si Amleth ay namatay sa dagat, natatakot na parusahan dahil sa pagkabigo sa kanyang misyon, samantala, tumakas na si Amleth, naglalayag mag-isa sa malawak na karagatan. Sa kanyang pagpapaanod sa malawak na tubig, pinanghawakan niya ang isang pangako. Ipaghihiganti niya ang kanyang ama, ililigtas ang kanyang ina, at isang araw ay papatayin niya si Fëanor. Makalipas ang ilang taon, sa lupain ng Rus, na kilala ngayon bilang Russia, naging matapang na mandirigma si Amleth. Sa tabi ng isang maliit na grupo ng mga mandirigma ng Viking, nakibahagi siya sa isang malupit na pagsalakay upang sakupin ang isang pinatibay na pamayanan. Sinisingil nila ang mga panlabas na pader ng walang pag-aalinlangan, pinapatay ang sinuman na haarang sa kanilang landas. Sa kanila, si Amleth ang pinaka-namumukod tangi. Ang mga taon ng pagsasanay at kaligtasan ay humubog sa kanya sa isang bagay na walang humpay, kapwa sa lakas at kasanayan. Nang gabing iyon matapos manalo ang labanan, may naramdaman si Amleth na kakaiba sa loob ng isa sa mga bahay. Doon ay nakatagpo niya ang isang misteryosong search na nagpaalala sa kanya ng panata na matagal na niyang ginawa na ipaghiganti ang kanyang ama. Sa biglaang pagpapakita niya, nawala siya. Naiwan siyang may malinaw na layunin muli. Kinaumagahan, ang mga nahuli na nakaligtas ay tinipon upang ipagbili bilang mga alipin. Ang ilan sa kanila ay nakatakdang ipadala sa Iceland, ang mismong lugar kung saan nakatira ngayon si Fëanor. Nang marinig ang pangalang iyon, sinimulan ni Amleth na pagsamasamahin ang lahat ng alaala. Si Fëanor, ang kanyang tiyuhin, ay kilala ngayon bilang Fëanor the Brotherless. Hindi na siya namuno sa isang malaking kaharian, bagkus ay pinamunuan niya ang isang mas maliit na angkan sa Iceland kasama ang kanyang asawa at anak. Ang dating makapangyarihang trono ay bumagsak na, gaya ng inihula ni Arvindil bago siya mamatay. Sa sandaling iyon, natanto ni Amleth ang isang bagay na hindi niya inaasahan, ang kanyang pagkakataon para sa paghihiganti ay sa wakas ay abot kamay na, sa kasalukuyan, matapos matagumpay na maitago ang kanyang espada, pinili ni Amleth na maghintay ng matyaga. Alam niyang darating ang tamang sandali, isang araw, nag-organisa si Fëanor ng isang malupit na kompetisyon sa mga alipin. Ito ay kahawig ng isang laro, ngunit ito ay mas marahas. Ang mga patakaran ay simple. Ang huling nakatayo ay magsisiguro ng tagumpay para sa kanyang panig. Sa huling round, tanging si Amleth at isang napakalaking kalaban ang natitira. Nang umabot sa sukdulan ang laban, ang batang anak ni Fëanor, si Gunnar, ay nahuli sa kaguluhan at nahawakan ang bola, na inilagay ang sarili sa panganib. Walang pag-aalinlangan, pumasok si Amleth at iniligtas ang bata mula sa pagkamatay. Binago ng nag-iisang gawa na iyon ang lahat. Mula noon, nakuha niya ang tiwala ng mga nakapaligid sa kanya, nabawasan ang trabaho niya. Ang kanyang katayuan sa gitna ng mga alipin ay itinaas sa isang coordinator, at binigyan pa siya ng kalayaang pumili ng isang babaeng pwede niyang angkinan. Ngunit wala sa mga iyon ang mahalaga sa kanya. Sa kaibuturan niya, isa lang ang nagtutulak sa kanya, iyon ay ang paghihiganti. Sa isang tahimik na gabi, nagkita sina Amleth at Olga sa kagubatan, at sa maikling sandali, tila nawala ang bigat ng kanyang misyon. Naging mas malapit sila, nagbahagi ng isang bagay na tunay sa gitna ng lahat ng kaguluhang nakapalibot sa kanila, literal na nagbembangan. Pagkatapos nito, bumalik si Amleth sa kanyang tungkulin bilang tagapag-ugnay ng alipin. Sa kanyang bagong posisyon, nakakuha siya ng akses sa mas maraming lugar at natutunan ang mga gawain ng mga gwardya, nang naintindihan niya na ang layout, ginawa niya ang kanyang hakbang. Nang gabi ring iyon, nagsimula ang unang pag-atake. 2 gwardya ang napatay at ang kanilang mga katawan ay inayos sa isang nakakagambalang paraan upang magpadala ng mensahe. Kasabay nito, 2 iba pa ang brutal na pinahirapan, lahat ay walang alam kung sino ang nasa likod nito. Mabilis na kumalat ang takot sa buong pamayanan. Sa panahong iyon, malakas pa rin ang paniniwala ng mga tao sa mga espiritu at madilim na puwersa.
Kaya naman, inutusan ni Fyalir ang mga alipin na magbantay sa gabi, na kumbinsido na may isang bagay na supernatural ang may pananagutan. Ito talaga ang hinihintay ni Amleth. Sa pakikipagtulungan kay Olga, lihim niyang nilason ang pagkain, na naging dahilan upang mawala ng kontrol ang mga gwardya at bumaling sa kanilang sarili. Ang kaguluhan ay nagpatibay lamang sa paniniwala na ang masasamang espiritu ay kumikilos. Habang nagkakawatak-watak ang lahat, nadulas si Amleth sa pangunahing bahay upang sa wakas ay harapin ang kanyang ina. Ang sandaling iyon ay hindi tulad ng naisip niya. Sa halip na kaginhawahan o init, sinira ng katotohanan ang lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Inihayag ni Queen Gudrun na hindi niya minahal si Arvandale. Siya ay isang alipin na pinilit na magpakasal, itinuring na walang iba kundi isang pag-aari. Sa kanyang mga mata, si Amleth ay hindi kailanman isang bata na gusto niya. Ngunit isang paalala ng isang buhay na kinasusuklaman niya. Ngayon ang tanging tao na talagang pinapahalagahan niya ay si Fyalir at ang kanyang anak na si Gunnar. At lalong lumalim ang katotohanan. Si Gudrun ang nagtulak kay Fyalir na patayin si Arvandale noong una pa lang. Para kay Amleth, ito ay mas masakit kaysa sa anumang sugat, literal na masakit pa sa break-up. Magkagayunman, hindi niya kayang patayin siya. Sa halip, ang kanyang galit ay nabaling kay Thorer. Pagkatapos nito, natagpuan niya si Olga at sinabi sa kanya ang lahat. Alam niyang malapit ng malantad ang kanyang pagkakakilanlan at wala ng oras. Binalak niyang tumakas, ngunit hindi bago matapos ang kanyang nasimulan. Nanumpa siyang sisirain si Fyalir, ang kanyang ina, at lahat ng kanilang pinanghahawakan. Kinabukasan, nalungkot si Fyalir nang makitang patay na ang kanyang panganay, nawawala ang kanyang puso. Ipinahayag ni Gudrun ang katotohanan, na hindi ito gawain ng mga espiritu, ngunit si Amleth, nabuhay pa at nagtatago sa mga alipin. Dahil sa matinding galit, sinimulan ni Fyalir na patayin ang mga alipin ng random, naghahanap ng sinumang konektado kay Amleth. Nang maglaon, natuklasan niya na si Olga ay tinutulungan siya noon pa man. Nang malapit nang bitayin si Olga, nagpakita si Amleth at naglunsad ng desperadong pag-atake, ngunit mas marami ang mga kupal. Mabilis siyang natalo at napilitang lumuhod habang si Olga ay nakatakas. Mula doon, si Amleth ay sumailalim sa brutal na pagpapahirap. Hiniling ni Fyalir na malaman kung saan dinala ang puso ni Thorer. Ngunit gaano man kasakit ang dinanas niya, tumangging magsalita si Amleth, ngunit hindi muna siya pinatay ni Fyalir. Noong gabing iyon, nagsagawa si Fyalir ng isang ritual sa paglilibing para kay Thorer, na isinakripisyo ang isang batang babae bilang bahagi ng seremonya. Nang matapos ito, naghanda siyang patayin si Amleth. Ngunit bago iyon mangyari, nagawang makatakas ni Amleth sa tulong ni Olga, na inihayag na hindi lamang siya isang alipin, ngunit isang mangkukulam, dinala niya siya sa isang misteryosong lugar kung saan gumaling ang kanyang mga sugat sa maikling panahon. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magtanong si Amleth sa kanyang landas. Napagtanto niya na ang pagpapatuloy ng kanyang paghihiganti ay maaaring ilagay sa panganib ang buhay ni Olga. Kaya, pinili niyang lumayo at umalis kasama siya sa paghahanap ng kaligtasan. Habang naglalayag, hinalikan ni Amleth ang sugat sa leeg ni Olga. At bigla siyang natamaan ng isang pangitain. Nakita niya ang kinabukasan ng kanyang bloodline, isang pangitain ng Royal Tree ng Valhalla. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na pagkatapos ng kanyang kamatayan, ang kanyang pamana ay mabubuhay sa pamamagitan ng kambal na anak na ipinanganak mula kay Olga. Dahil sa labis na emosyon, nalaman niyang dinadala ni Olga ang kanyang mga anak. Ngunit ang realisasyong iyon ay nagdulot din ng bagong takot. Habang nabubuhay si Fyalir, hinding-hindi magiging ligtas si Olga at ang kanilang kinabukasan. Dahil doon, ginawa ni Amleth ang kanyang huling desisyon. Babalik siya at tatapusin ang nasimulan niya. Sa kabila ng pagsisikap ni Olga na pigilan siya, hindi nag-alinlangan ang kanyang pasya. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang kwintas, ibinahagi sa kanya ang huling sandali, at bumalik sa kuta ni Fyalir. Pagdating niya, hindi siya nagpakita ng awa. Isa-isang bumagsak ang mga bantay, at sa wakas ay pinalaya ang mga alipin. Napagtanto ang panganib, sinabihan ni Fyalir ang kanyang pamilya na tumakas, ngunit pinili ni Gudrun at Gunnar na manatili at lumaban, at pareho silang napatay ni Amleth. Nang makitang wala na ang kanyang pamilya, kinuha ni Fyalir ang kanilang mga katawan at umatras, na hinamon si Amleth sa isang huling tunggalian sa isang lugar na kilala bilang pintuan ng impyerno, kasabay nito, sinunog ng mga pinalayang alipin ang buong pamayanan hanggang sa maging abo. Dumating na ang huling labanan, narating ni Amleth ang bundok at natagpuan ang mga bangkay ng kanyang ina at ni Gunnar na nakahandusay. Binigyan niya sila ng huling sandali ng paggalang bago sumulong. Nang walang natitira sa kanya, hinarap niya si Fyalir sa gitna ng bulkan. Brutal ang laban.
Si Amleth ay nasugatan na at itinulak sa kanyang limitasyon, gumawa ng maraming atake, ngunit matibay ang lokong si Fyalir. Sa lahat ng natitira sa kanya, nagpatuloy siya hanggang sa tuluyang nataman niya si Fyalir, patayin ito, kasabay ng pagkatusok ng sariling puso. Habang namamatay siya, nakita ni Amleth ang isang pangitain ni Olga at ng kanilang mga anak, ligtas at hindi maabot ng kanyang mga kaaway. Matapos ang habang buhay na sakit at sakripisyo, sa wakas ay natupad na ng anak ni Haring Arvandil ang kanyang kapalaran. Ang kanyang paghihiganti ay kumpleto at ang kanyang bloodline ay mabubuhay upang dalhin ang legacy ng Valhalla.